gold kaya ito, ano. Kinuha ko yung yung bati resolution. Pinasok ko doon sa ginto. Pagkatapos, kuha ako ng basal, pinunasan ko. Tapos kita ko, ginto pala ito, yun, tira na. Nasabi ko sa isip ko. So lahat na nakita ko, pinulot ko. Bulldozer operator si Berto ng Sumakumagay nang matuklasan niya ang iba't ibang gamit at alahas ng ginto sa Sitio Magroyong. Isang linggo na niyang pinapatag ang daan para sa irrigation project ng National Irrigation Administration noon. Marami ka bang nakita? Oo, maraming mga nakita ko. Na kumikinang? Oo, maskin maliit lang, tingnan mo. Wala ka nang kasama mga ibang... Wala ako lang sa... Marami ang nagdaan dito, mga tauhan. Oo. Mga tao dumaan. Nang araw ding iyon, isang operator ng driller ang nagawi sa may area niya at may itinapon sa may kanal na kanyang ginagawa. Baka daw maging sagabal sa pinapatag na daan. Yung helmet, gold pala yun. Ganon sa blade ng grader. Siyempre, pagdaan sa grader, nagkanal ang agit. Tinapon niya diyan. Tinapon niya. Pinulot ko yun, in common. Huwag ka na lang, doon ka na lang mag-grader sa dulo. Ako na lang dito. Nagkalat daw ang iba't ibang piraso ng ginto. Galing ang lahat sa bundok na pinagkunan niya ng panambak. Bukod sa mga sinturon, may mga kwintas, bracelet na nabaon lahat sa lupa. Pinulot niya ang lahat ng kumikislap isa-isa. Para masiguradong ginto ang kanyang mga napulot, pinatakan uli ni Berto ng asido mula sa baterya ng scraper ang mga alahas. Ilagyan ko na ng muriatic acid yung battery solution nga. Para i-testing? Para i-testing kung lahat pa ito ginto. Ginto pala ito, buhay na ko. Ayaw ko na magtrabaho bukas. Sabi ko, buhay ng pamilya ko. Inilagay ni Berto ang ginto sa isang sako. Ipinagitnaan niya ang mga ito sa mga saging. Ang 4 na gintong sinturon isinuot sa ilalim ng kanyang pang-itaas. Bandang alas 5 ng hapon, wala nang makitang kumikislap si Berto. Ang sabi ko, kung mayroon bang galing, sa iba na lang. Ako okay na ko yung mabuhay ng pamilya ko. Bago umalis sa area, sinira niya ang alternator ng scraper para hindi mapilitan mag-overtime. Pero isip ko naman, maski isang buwan nilang ayusin, hindi makaya yan. Kung hindi palitan. Sinira ko pala, kaya parang hindi ayaw ko maka-overtime. So pagkatapos nito, kuha ako ng basahan, tapos tinapuhan ko yung scraper. Sabi ko, scraper, salamat. Salamat. Mabuhay na ko ini. Hinagkan ko pa bago pumalis. Nakangiti pero kinakabahang pinasa ni Berto ang sako ng ginto. Sumakay siya ng dump truck kasama ang iba pang trabahador ng NIA. Biniro si Bert ng isang kasamahan. Ano ba yan, Bert? Saging para sa pamilya ko. Pahingi. Gamay rin na. Gamay. Sabi na isa, baka ginto yan. Sama tayo ng ginto kumuha. Saging yan. Tingnan mo. Ay, saging pala. Pagkuha ko ginto. Inip na inip si Berto habang sakay ng dump truck. Paghinto ng sasakyan sa daan patungo sa kanyang bahay, nakahinga siya ng maluwag. Pero hindi siya iniwan ng kaba. Alam niyang magbabago na ang takbo ng buhay niya. Pagdating sa bahay, ipinakita ni Berto sa asawa ang ginto. Takot ang bumalot sa asawa na nagtanong agad saan nakuha ang ginto. Habang nagbubuldoser kami, nakita ko yan. Pag uwi namin, nakita namin si tatay at sa sinanay naghugas ng gold sa langgana. Pagka umaga, si tatay umalis, pumunta dito sa Tago. Binuksan ko yung kaba namin.
may kaba namin. Nakita ko yung mga gold doon na nilagay sa kanan buna. O, yun ang nakita ko, mga item. Bracelet, tapos may iba-ibang kulay, may red, may yun. Tapos may belt, necklace na parang mga ano dito, isang necklace lang pero madami mga arty-arty. May mga maliit siya, nilagay ni tatay sa lata. Malalaki, madami ba? Dami. 11 taon at nasa grade 5 pa lang noon si Edelinda. Naalaman lang niya na ginto ang nasa lata ng gatas nang tanungin ang ina. Sinabihan si Edelinda na huwag magkwento tungkol sa nangyari. Kasi natakot si tatay, natakot din si nanay. Nila alam kung anong gawin nila. Yung si tatay na takot. Father! Palibasay, taong simbahan. Sa mga pari unang lumapit si Berto para humingi ng tulong. Sa payo daw ni Father Francisco Olvis, kura paroko ng Tago, kumilos agad sila para ibenta ang ginto. Sa Maynila kung saan-saan din nagpunta sina Berto at Father Olvis. Tinulungan daw sila ng isang kaibigan ng pari. Siguro mga 500,000 siguro. Ganun. Yung kwintas, yung ipang-apat yung yung dagger. Pero yung dagger, hindi na nakabili si Tiri kasi iwan na ng kwarta. Cheque ang ibinayad ng buyer sa kanila, Berto. Ang sabi ni Obes, bank to bank raw. Anong usapan niyo ni Father Olvis? I-deposito yan ng bangko, yung pera. At ano ang partihan niyo? Wala pa may mag-usapan kung anong pasiyan. Hindi niyo pinag-usapan yun? Hindi pa pinag-usapan. Dumagsa ang mga tao sa Magroyong nang mabalitaan ang swerte ni Berto. Ang pamilya Guerra, ang may-ari ng lupang natamna ng ginto mula sa bundok, ay binulabog din ng mga tao. From San Miguel, pumunta sa bahay namin sa Tandian, sa may munisipyo. Sabi nila, "Uy, Mr. Guerra, marami ka daw ginto." Sabi ko, "Ha? Saan ba?" Mga Muslim, alam mo naman yung mga Muslim, mahilig sa gold. Sabi ng tatay ko, "Wala naman, bakit? Ang daming gold doon sa bukid nyo, ha?" Sumugod ang mga Guerra sa Magroyong at nakihukay din. Wala daw silang nakuha, pero ang provincial commander nakahirit. Nakuha nila yung pulseres yata yun. Ng provincial commander? Hindi siya nakakuha yung tao. Tapos kinuha ng provincial commander, hinawakan. Tapos sabi, exhibit daw. Ayun, kung sana yun. Pumasok na yung mga, yun na nga, yung mga armed men, may military, may PC pa noon, police constabulary. But it's very unfortunate that the military went there not to protect, but to find gold for themselves also. In the guise, of course, of protecting it. But actually, there I know that there were some police constabulary that nakakuha rin sila. One was Master Sergeant Tulang, pero patay na rin. Nakakuha siya ng bracelet. So, each man for its own. Yeah, for himself. Kahit daw ang pamunuan ng NIA ay nagka-interes din sa Magroyong. Ipinahakot nito ang lupang panambak sa project site at ipinadala sa NIA compound. 2 gabi, 3 gabi yun eh. Yung mga 4 kilang truck, yung mga tinwheeler. Punong-punong. Tapos pag dam namin doon, wala na kami alam kung ano nangyari doon sa ilalim, sa compound. Wala nang nakapasok? Wala nang nakapasok. Sa gitna ng kaguluhan, itinago ng mga kasamahan ni Beto sa simbahan ang kanyang pamilya. Ang mas malaking bahagi ng nakuhang ginto ay itinago ng kanyang asawa. Kasi natakot sila kung anong mangyari ng pamilya ko, kaya wala mang ko, nandun man ko sa Manila. So kinuha nila ang pamilya ko. Nang bumalik mula Maynila, sa kumbento na nagkita at nanirahan ng buong pamilya ni Berto, tiniyak daw ni Father Olvis ang kanilang kaligtasan. Hindi kami lumabas. Oo, sa kumbento. Natakot ka ba ng mga panahon Oo, na yun? oo eh. Bakit? Kasi papatayin daw nila kami, baka patayin kami na kidnapin. Dispiras ng fiesta sa bayan, tumakas sina Berto papuntang Surigao City at tumuloy sa Dumaguete. Inihabilin niya ang mga ginto na hawak ng asawa kay Father Aloy. Ang mga hindi na ibenta sa Maynila,
na iwan kay Father Olvis. Ang pangalan ni tatay iba. Ang nanay ko rin iba. Lito Suarez ang pangalan ni tatay sa Dumaguete na kami. Suarez apelyido namin, hindi na Morales. Sa pagtatago ni Berto, nawala na rin ang usapin tungkol sa natisod niyang kawan ng ginto.